kayang sakta dila ang di magnasang makaalpas. Hey, hey! Good morning! Good morning! Puwersa 99.9% sa Puwera, sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, maging sa masulok ng mundo. Huwag na po tayo patumpik-tumpik. Diretso na po tayo. Mungkahi ni Baguio City Mayor Magalong kay PBBM ay bumuo ng isang super investigative body. Ano po, na siyempre siya pong mag-iimbestiga dito po sa mga pondo para sa flood control projects na inanod papunta sa mga bulsa ng mga salot na kurakot sa gobyerno. At siyempre siya po ay nagpresinta. Handa po daw umano siya na tumalima, ikasa ang investigasyon, no nonsense investigation, para matukoy ang mga kawatang bantay sa lakay. Ano po? And so, medyo may kumontra eh. Well, hindi naman sigurado kung talaga kumontra, pero palagay na natin na mungkahi. O naibulalas kasi ni Yusek Castro, ano po, Claire Castro, sa pulong balitaan sa Malacanang, nang hingin ang kanyang komento ukol nga dito sa alok ni Baguio City Mayor Magalong. At ang kanya pong ay bulalas, abay mas maganda isumiti na lamang po ni Magalong sa Pangulo kung may hawak itong mga dokumento. At siyempre, sabi kailangan pa daw panotaryuhan yung kanyang mga testigo, magsagawa siya na yung bihira. Ano kahirap pa. But anyway, doon na po nag-umpisa, hindi po kaunawaan ng dalawa. At siyempre parang naitsapwera o tinuturing na kalaban na feeling ni Mayor Magalong. Ano na hindi naman sangayon itong si Yusek Claire Castro. Samantala, ang kahindik-hindik na tanong na siyempre nagmamakawa para ating itanong sa ating mga sarili. Ano ba ang demokratikong proseso para ito pong mga kumukurakot, hindi lang sa flood control funds, kundi sa ayuda, infrastructure projects, MOOE, lahat na ng pondo sa gobyerno kasi natin ay mga kurakotable funds. At siyempre, umaasa na lang tayo dun sa mga may hawak ng pondo na sana wag sumobra ang kanilang pagkaswapang para kahit papano may matitira pa paggastos ng ating gobyerno para sa ating kapakanan, pambirap pati sa buhay ko. Ay, nako. So, ano nga ba? Meron nga ba? Meron. May demokratiko pong proseso para agarang himas rehas ito pong mga abusado, mga traidor, at mga kawatan sa buong pamahalaan. At yan po ating kikinatisin sa episode po na to. Mr. Juror po, Dr. Sixto Kikilatis Lagari po lamang, PhD, Public Administration, Honoris Causa. Ako po ang founder at National President ng Philippine Trial by Jury Movement. At siya nga pala, may isa po tayong Facebook friend na nag-alok ng kanyang expertise. Sabi niya kung ipaparestore daw natin o gawing non-governmental, actually po, non-governmental organization na po yung Philippine Trial by Jury Movement,
At saka isa pa po ay ito ay movement. So, wala pong pangailangan na i-rehistro. Although nakarehistro na rin po ito sa Securities and Exchange Commission. Kalang, ang inaprobahan noon ay Philippine Trial. Pambira po, naghiwalay po yung trial, ginoon trial. Anak na. Anyway, ako din po founder at national president ng bubuin na Partido KKK 2.0 Demokratiko. Ito po yung political arm ng ating pong movement. No? Kailangan po pumasok na tayo sa political arena. No? Hindi na uubra. No? Sa nakalipas na mga taon, wala po tayong ginawa kundi ang kumausap, makiusap, suyo sa mga nanunungkulan. Baka po pwede naman yakapin nyo itong advokasya na ito sapagkat ito naman talaga ay kapaki-pakinabang para sa halos lahat, kung hindi man lahat ng mga mamayan. Pero ano deadma, ayaw po nila matuldukan ang korupsyon sa buong gobyerno. Alam nyo naman siguro na kung bakit. Anyway, bago po tayo tuloy ang pumainbulo po sa ating kilatisan, nahirit din po na suporta sa ating Mr. Juror Cruzada kontra Kurakot YouTube Juror Advocacy Channel. Opo, pakipasyalan po kung kayo po ay nanonood ngayon dito po sa ating simulcast po ito meron po tayong YouTube channel lumalabas at meron din sa Facebook, social media, no? Abay like, share, para mas marami po tayong maimumulat. Nakahanay po natin sa puwersa 99.9% sa prayer. No? At subscribe na rin po sa ating pong channel, Juror Advocacy Channel. Libre lang naman po. Libre lang. Alaw kayong alalahanin babayaran. Lising kong buling. Pero malaking suporta na po yun para sa ating pong advokasya. Malaking ambag na po ninyo yun sa advokasyang dakila, dalisay at tunay na kapaki-pakinabang para po sa ating nasahanay ng pwersa 99.9% sa pera sa kasalukuyang henerasyon maging sa mga susunod pa po nating salinlahi till His kingdom come. Po. And so, sandali po muna po. Dito po sa ating pag-uusapan na Magalong at Malacanang na diskarte. Ano bang tawag natin doon? Ay, diskarte nga. Kung paano pananagutin ang mga salot na kurakot sa batas. Ano po? Abay, pare-pareho pong disparinghado Sensya na kayo Yuse Claire de Castro nga ba siya? Castro lang. Castro lang At Mayor Magalong, walang galang lang sa inyo pero disparinghado po yung pareho po ninyong diskarte. Opo, hindi siya pandemokrasya, kaya malalagay sa balag ng alanganin ang sino man pong makukuha ninyong testigo at panggagalingan ng mga ebidensya. Ano po? Papaliwanag po natin yan. Baka akala nyo sinisiraan ko lang ang diskarte nyo o sinisiraan ko lang ang loob nyo. Hindi po. Diskarte na Malacanang. Ito ay business kay Pangulo. Naglabas po sila o create po sila ng website. Isumbong kay Pangulo. Ano ba yun? Sumbungan. Basta isumbong mo kay Pangulo. Doon nakalagay sa website per barangay. Yan, kudos tayo yan. Bilid tayo sa ganyan diskarte. Per barangay, andun po yung mga flood control projects. At ang atin nga pong hirit, sama nyo na din doon, ginong Pangulo, yung pong ayuda, yung budget po sa mga infra, sa barangay, mga pagkasama, lahat na ng pinunduan ng pera po ng taong bayan, lagay nyo na rin doon. Kasi libre naman yan diba? Pinakamaganda, mayroong Facebook group per barangay. Inyo pong i-require sa mga barangay chairman
O kung hindi man, dyan po sa Malacanang mismo na. O opisina, press office, ang per barangay mag-create ng Facebook page. Ayun na po ang mag-manage para hindi naman na, baka mamaya alikutin, sabutahiin, abay, mahirap na, no ha? So, menos gastos naman. So, nakalagay doon lahat ng project, ang sa ganon, madali po ang validation. Madaling makilatis ng mismong taga-barangay. Kung ikaw ay barangay 1, 2, 3, 4, pasyalan mo lang. Tingnan mo lang, ano ba yung ating mga proyekto na nandito. Dahil kung tutuusin naman talaga, alam dapat yan ng mga taga-barangay. Ito po, constituents, sapagkat sa local government code, malinaw po nakasaad yan yung pong pag-determine kung anong mga projects ay patutupad, manggagaling dapat sa Barangay Development Council. So, hindi masyadong sinusunod yung batas na yan Hindi naakyat sa munisipalidad o kaya sa syudad, bago pumunta sa probinsya, bago pumunta po sa mga kongresista at matalakay doon sa House of Representatives, bottoms up. Di sabihin kung ano po yung mga lubhang kinakailangan, yun po dapat ang inuuna. At any rate, diskarte nga ng Malacanang, hinihikayat lahat ng mga mamayan para maging force multiplier. Maging whistleblower. Videoan o picture-picturean yung mga lugar kung saan natukoy na mayroong proyekto ng flood control doon. Inspeksyonin at i-report doon sa Pangulo. At ang Pangulo nangako, nababasahin niya lahat ng mga in-upload doon ng mga ebidensya. Ang hirap pong gawin doon, Ang hirap po para sa isang Pangulo. Isa pa, hindi man trabaho talaga ng Pangulo yan Diba? Ang trabaho ng Pangulo ay execute yung mga proyekto. Yung pong pagbabantay sa mga proyekto, trabaho po yan ng COA. COA. At syempre, mga mamayan lalo na. Sa ayaw po natin, sa gusto, patriotic yung tungkulin po natin ang maging mga mata, tenga at bibig ng ating po sariling gobyerno. Sapagkat demokrasya po tayo, government of the people, by the people, for the people. Kanya lang, ginawa po nila huwad ng ating demokrasya. Mamaya papaliwanag natin ang gusto. Pagdating naman po sa Magalong strategy, abay sa tuloy muna. Si Magalong, unang-una, wala naman siya supuin na power. Pag meron siya mga dokumento na kakailanganin galing sa gobyerno, ako, paikot-ikutan lang siya ng mga nandun sa gobyerno. Lalo namang hindi siya magiging epektibo kung yung may hashtag sabwatan. Magkakasabwat yung pong mga congressman, mga senador, DPWH, magiging yung DSWD, na namimigay ng ayuda at may basbas galing sa Malacanang. Patay tayo riyan, So, magiging inutil din yung pong gagawin investigasyon ni Magalong. Although, pwedeng kahit paano, pagka binigyan po siya ng basbas ng Pangulo, kasi pwedeng utusan ng Pangulo, kung ito zona libre. Diba? Lahat ng dokumentong hilingin sa inyo ni Mayor Magalong, bigay nyo. Wala kayong karapatan tumanggi. Pero again, sabi ko nga, kung may sabuatan sila, ay malabo pa sa sabaw ng first class na pusit na maging epektibo itong si Mayor Magalong. So, isa pa, ito po yung ating talagang problema Dadaan sa karayom na walang butas ang pagpapanagot sa salot ng mga kurako. Kung dati-rati,
dadaan lang siya sa butas ng karayom, abay, mamaya ibabalandra ko po kung paano, ha? Yung pong, kumbagay, inutil na nga, ha? Na checks and balances / accountability of public officials equals good governance, inutil na, abay, tuluyan pang iniribig nito pong Marcos administration. Mamaya ibabalandra ko po yung ebidensya. Steady lang kayo. Ito po'y sa pamamagitan ng Circular number 15 ng Department of Justice na pinamumunuan ni Rimulya na po. Wala. Nebulalas ko na. Hindi, pero mamaya meron pa tayong mga additional na ebidensya yan. Ano ba naman nun? Ng Natural Circular number 15 ng Department of Justice. Abay, yung pong finding of probable cause, binago po nila eh. Binago po nila. Sipin mo, yung po mga prosecutor ang magdidesisyon kung yung bang isinumite ng nagre-reklamo ay merong reasonable o pasok doon sa reasonable certainty of conviction. Abay, parang pag ginawa na ng korte yung pong trabaho ng mga prosecutor. Samantalang ito kumbaga preponderance of evidence lang ito diba? Pagka sa sentido común ng prosecutor na may posibilidad, diba? Gaano man kalayo na may basta yan ang reklamo, probable cause na po yun. Halimbawa, ito po mga pulis doon sa operation tukhang nila at nadali yung kanilang inoperate na mga iba, hindi nga drug personality at sinabi nilang nanlaban, probable cause na po yun. Sapat na po yun na batayan para litisin ang kaso at patunayan kung talaga nga bang nanlaban ang biktima. Pero dito po sa panibagong kuda nitong DOJ, abay, napakahirap na po panagutin. Hindi lamang yung mga kriminal ng mga petty criminals, kundi maging ito pong mga kurakot. Ang birang pati. At alam nyo ba, ngayon pong ganong pampanuntunan ang ginamit ng Korte Suprema dito sa desisyon nila na pagbasura sa impeachment case laban kay Sara, sa pagsasabi na ito po daw ay unconstitutional. So, inimpost nila po yun, diba? Na panibagong karagdagang rekisitos sa saligang batas, illegally, unconstitutionally. Walang karapatan ng Korte Suprema na magdagdag bawas sa saligang batas. At yung pong mga rekisitos na kanay dinagdag ay hindi po ni anino. Wala pong letra at espiritu sa saligang batas. At ang saligang batas po is the will of we, the sovereign Filipino people, which is the supreme law. Tayo lamang po ang maaaring mag-amenda, mag-revise ng saligang batas sa pamamagitan ng referendum. At hindi nangyari yan sa ginawang kaungasan ng 13 Judas, samantalang sa ginawa nilang sila-sila lang nag-amenda. Arbitrarily. Ang bira pa sa pateso ako po. And so, dali mo na, ito po South Korea, mamaya, meron po tayong punto de vista na atin pong kikiratisin hinggil dyan. And so, tayo patumpik-tumpik pa, ito na. Gagawin na natin yung sinasabi nating, tumabi-tabi ka na muna dyan na po. Ikaw din, tumabi-tabi ka muna, boy. Okay,
Ito na tayo. Tingnan natin kung andito yung ating mga anik-anik. Wala na ito. Ito. So, ano po unahin natin? Ito po unahin natin. Okay. Ito po ay inagurian pa ng new era in prosecution. DOJ unveils preliminary investigation guidelines. Ito nga po yung sinasabi natin. Na kailangan daw ay merong malakas na posibilidad na panalo ang kaso. Mayroong strong conviction. Blah, blah, blah. So, ito ba'y karapat-dapat na gawin nila? Of course, may mga abogado ako nadidinig na umakanta, hallelujah pa daw eh. Napakaganda daw na ito. Pambirang pati so. Ito po, ay pagsagka sa due process of law ng mga mamayan. Sapagkat lalo nilang pinahirap ang pagpapanagot sa mga abusado, traidor at kawatan na madalas kaysa minsan yung po mga iniluluklok ng komunikotong sa pamahalaan. Ito naman yung alma ni Mayor Magalong. Kasi sabi nga sa kanya, Palas to Magalong give evidence of corruption to the president, not lead the proof. Bigay mo. Now, sa biglang tingin, wala naman masama eh. Diba? Na ibigay yung mga ebidensya sa presidente. Ang sisti nga lamang, wala po tayong, ano bang tawagin natin yun? Kiber or authority. Hindi natin kontrolado. Kahit na gaano ka swakto yung ebidensya inilagay natin, wala po tayong control eh kung sasampahan ng kaso, yung karapat-dapat na sampahan ng kaso ay talaga nga bang sasampahan ng kaso. Wala tayong control. Wala pong iniwan yan doon sa ginawa ni Digong, doon sa mga biktima ng tukhang. Yung pong on-the-spot report, hiningi na ng Senado. Ang Senate President na si Franklin Drilon. Iniimbestigahan po yung tukhang. Binigay naman, di ba to? Pero biglang nagpahabol ng executive order ito pong si Digonggong. Na hindi po pwede ibigay ng pulis kahit na sinong Herodes ang mga spot report or after operations report ng Operation Tukhang, kahit kanino pa man, dapat isumiti mo na lahat sa presidente at ang Pangulo ng balang magdesisyon. Awa ng Diyos! Kinuha sa Senado, binigay kay Digonggong, ayun, di na lumabas. Binuro na, pambirang pati So, tama naman yung inaing ni Magalong, kasi wala siya control. At ang masama pa rito, baka siya pa ang risbakan. Loko ka ha. Pareho ka pala ni Dilima ha. Supakol ka ha. Ito sa'yo. Siya pa ngayon makukulong. Katulad ni Senadora Dilima. Huwag naman po sana. Huwag naman. Huwag naman paintulog Panginoon ha. Pero, hindi natin sinasabi na mangyayari yan. Sinasabi lamang po natin, posibleng mangyari. Ito naman, Supreme Court Justice. Siya po ay nagbato ng hindi naman ito sentido común eh. Malinaw na ito po ay kaungasang kaisipang salat sa lohika at batayan sa saligang batas. BP Sara not given due process by House. Tumbukin natin, ano yung due process na nakalagay sa ating Bill of Rights? No person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law.
Ano yung due process of law na yan? Notice and hearing. Ito ba si BP Sara, hindi na, matagal na eh. In fact, pinatatawag na siya doon sa mga pagdinig, sa mga committee, sa House, patungkol doon sa di umano'y kinupit niya na intelligence at intelligence fund at ang confidential fund. So talagang nabigyan po siya ng notice. Halaban ng panahon na yun eh. Di po ba? Hearing. Binigyan din siya ng magkakataon doon sa pagdinig. But at any rate, ang pinakasustansya po rito, hindi naman po siya pinagkaitan ng life, liberty, and property. Kahit in-impeach po siya ng House of Representatives. Ano po? So, for all intent and purposes, hindi po siya napagkaitan ng due process of law. Ano po? The House posits that neither the Constitution nor the House rules imposes any requirement of prior opportunity to be heard. The fundamental right to due process applies in all proceedings. Impeachment is not the exception. Ang bihira ko. Titingin ko lang ha. Unang-una, ito pong 13 Judas ay wala pong pakialam sa kaso ng impeachment. Ang bukod tangi lamang po nating binigyan ng poder ay ang House of Representatives bilang sole authority to submit or to initiate a impeachment complaint. At yung pong Senado, ang binigyan po natin ng tanging sa House wala exclusive ang ginamit na terminology. No? Sa Senate naman, sole authority to try and decide. Sila po ang may karapatan lang, tanging karapatan na maglitis, magsagawa ng paglilitis bago pumusga kung guilty o hindi si BP Sara. Wala pong pakialam ni Katiting ang Korte Suprema. For crying out loud. Wala po. At yung pong nakalagay sa saligang batas, will of we the sovereign Filipino people po, inviolable po yun. At ang Korte Suprema, wala pong supremacy, sa bansa sa kamay nila. Tayo po ang sovereign Filipino people. Mga amo po tayo ng Supreme Executive Branch, Supreme Legislative Branch, and Supreme Court. Kasi ang executive, marami po executive, barangay chairman, executive, yung mayor, executive, yung governor, executive. So ang Supreme Executive, yung Pangulo. Ganun din sa legislative. Yung barangay council, legislative po yan. Yung konseho sa bayan at yung pong mga bukal sa legislative naman. Ang pinaka-supreme legislative po nila, yung House at yung Senado. Ang Supreme Court naman, siya supreme sa lahat ng korte. Regional Trial Court, Metropolitan Trial Court, bla 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 bla, Sandigan Bayan, Court of Appeals, ang Supreme Court, ang pinaka-supreme sa kanila. Pero ang amo po nilang tatlong branches, tayo po ng mga soberanong mga mamayang Pilipino. Hindi po yung mga 13 Judas na may estado. In fact, dahil sa ginawa po nila na culpable violation of the Constitution, po, grave abuse of discretion, yung pong ginawa nilang usurpation of our authority to amend or revise the Constitution, obstruction of justice, pambira, impeachable offense po yun. At sila po ay mga impeachable official. So dapat nag-initiate ang House, hindi pa naman di ba? Ng impeachment complaint laban sa kanila. Para ma-try na yung Senado, wala din pong obligasyon para magsip-sip buto sa kanila. Wala po. Co-equal branches na po sila. Alisin na natin itong ungas nito.
Kakasal. Pambihira. Hindi marunong, hindi nila batid yung tunay na anyo hugis at kulay ng demokrasya. At yung pong ating pang main event, ito po. South Korea's former First Lady imprisoned after court issued warrant. May nakita akong komentaryo dito. Ngayon daw mga South Koreans magagaling pumili ng kandidato kung sino iboboto. Abay, andali muna, unang-una, di ba? Yung asawa nga niya magaling ba po? Sabagay, ano ba siya? President. Ano ba siya? Appointed o elected? Parang elected yata. No? Ang president nila sa South Korea. Ang prime minister, elected din. Pero ang ang bumuboto para siya maging prime minister, yung pong parlamento, yung mga parliamentarians, hindi na po yung mga mamayan. Ito. Now, ito po ang totoong kwento riyan. Napakakurakot po ng gobyerno ng South Korea used to be. Diba? Sa katotohanan, nung panahon po ni Pangulong Ramos, ay mahirap po ang buhay nila. Nagdodonate po nga ng pandesal si Pangulong Ramos po. Korupsyon, talamak. Meron po isang grupo doon po sa South Korea. Religious sector, kung hindi ako nagkakamali, ayon sa kwento po sa akin ni Kaka, Attorney Batas Mauricio Jr. Rotarian kasi po si Kaka, Attorney Batas. So doon sa kanilang Rotary Club, meron silang mga visiting Rotarians from South Korea. Yan po nagkwento na yung pong Couples for Christ doon sa South Korea, ang grupo, ang siyang nagpasimuno o nagpagpairal ng jury justice system. So noong 2007 po, sila ay nag-dry run sa hukuman trial by jury of the people. Pagkatapos noong 2012, after 5 years, sila po ay nag-full blast na. Ang mission po nila para magsagawa ng orientation sa kanila pong mga piskalya at sa mga Korean people ay yung pong Koreano na US citizen. Siya po ay pinanganak sa United States of America pero ang pareho niyang magulang ay mga Koreano. So matatas po siya magsalita ng Koreano at ng English. Kaya nga po siya ang napili, siyang kinumisyon po. And so, sa mga nabubuhay pa na dati ng Pangulo na Kurakot, halos kalahati, kung hindi ako nagkakamali, nasa kulungan. At ang nagdidesisyon po, or nagbabagsak ng verdict na hatol kung guilty sila o inosente pagkatapos ng paglilitis, yung po mga Korean people, randomly selected. Ala Amerika din po yung kanilang niyakap na sistema. Pero lang sa grand jury, kasi ala po silang grand jury ng mga mamayan. Imbis na meron silang 16 o 23 katao na randomly selected, ang ginawa po ng pinaka-grand jury, yung pong mga prosecutor, which is undemocratic in a way, sapagkat alam nyo na, yung mga prosecutor po, mga political animals din po yan, na madali po sila masisindikato ng mga nakaupo sa gobyerno. So, iiral pa rin po yung palakasan system. Hindi katulad na kapag ka mga mamayan, lahat ng mga grand jurors at trial jurors, malabo pa. Sasabaw ng first class na pusit na masisindikato ng kahit na sinong Poncio Pilato sa gobyerno. And so, balik na po natin siya. Balik muna, ha? May babalik natin. Okay. Ito ibabalik natin. Ganun naman po. Relax naman po. Just a minute. Sabi ko, ito na kaya? Ito. Ay, tama ito. Yon! Go, go, go. So, mag-subscribe po kayo. So, ang awa na ninyo.
mag-subscribe po kayo. Malaking ambag na po yun para sa ating pong advokasya. Sa dalisay at dakilang advokasya na Juror Revolution. As in, empowering we, the sovereign, but powerless Filipino people as jurors in a trial by jury. The epitome of democracy. Patas para sa lahat. Walang santong kapayo, banal na aso, o pinagpalang tuta. Nobody is above the law. Wala pong no limit ang hirit. Opo, sa ating pong isinusulong na jury justice system. So kung man trial by jury po, siyempre, meron pong mga grand jury sa bawat judicial district. Opo. Meron bawat judicial district, yung mga halls of justice. Well, let us, I sit down corrected. Sa bawat munisipalidad, syudad, ay merong grand jury. Opo. So, halimbawa, yung pong project, dito sa amin sa Mikawayan, Bulacan, siyempre, nakakasakop yan, yung pong judicial district na nakakasakop sa buong Bulacan. Ewan ko, minsan siguro, isa o dalawa, ang judicial district rito, po. But anyway, ganun pa man, siyempre, kung sino yung may jurisdiction, pinakamalapit doon sa may kung saan naroon yung project na dapat elitisin, doon siya lilitisin. Sa madaling sabi, hindi po mabubulunan ang judiciary sapagkat ang dami-daming Pilipino natatayo bilang mga grand juror at bilang mga trial juror. At hindi po din under duress. Hindi po matatakot ang mga Pilipino dahil unang-una, yung grand jury po, pag nag-imbestiga yan, pasikreto. In fact, hindi nga sila mga kilala na sila ay miyembro ng grand jury. Bakit pasikreto? Para po huwag masira ang pagkatao ng kanila pong unang inireklamo na kanang inimbestigahan. So, napakabilis naman po naman i-establish ang probable cause. Halimbawa, dito po sa barangay, barangay Tagay, o barangay Tahimik, Gulang Lasing, merong proyekto dyan ng flood control. O kaya merong isang riyan sa area, yung yung water, water station, o baha station. Yung sumisip-sip at tubig baha. Po. Kalimutan ko tuloy yung pangalan kung anong tawag talaga doon. Anyway, so yung pong mga mamayan, kapag nakita nila na may maanomalya, o kaya ubos na yung pondo, ni anino noong proyekto ay wala. So sila na po mismo ang magre-report, hindi po sa Pangulo. Kawawa naman ang Pangulo, pambira, pati sa Timbuktu. Sa kanya magre-report. Hindi po. Doon po sa grand jury na nakakasakop doon sa kanilang lugar. Doon po siya. At di po niya kailangan mapakilala, para huwag siya malisbakan. Doon po. Pero, kailangan lagyan. Ikukwento niya lang. Diba? Kung may ebidensya siya, like yung mga picture, video, lalakip niya doon. At ihuhulog na niya doon sa box, sa grand jury box. Diba? Hindi niya kailangan humarap. Bakit? Bawal ka humarap doon sa mga grand jurors. Maliban na lang siyempre kung ikaw ay testigo na. Now, dinireport mo na doon. Sila na mag-take over. Hindi po yung magreklamo, yung whistleblower, ang mahihirapan na papirmahin sa affidavit yung testigo. Hindi po. O kaya manghalap ng ebidensya ng mga, hindi po. Kahit kwento lang, kahit hearsay lang narinig niya. Pwede na po yun. Yung grand juror, mga grand juror po, sa pamamagitan ng prosecutor, iuutos po nila. Ang prosecutor naman, pwede siya mismo, kaya medyo kalampagin niya rin yung police, yung NBI,
Doon sa law enforcement, kung sino yung angkop na, diba, kailangan niya kalampagin na makakatuwang niya doon sa paghanap ng ebidensya. So, ano naman po ebidensya rin? Ebidensya, unang-una, na talagang na-release yung pondo para sa ganyang proyekto. So, ito pong grand jury, may supway na power po ito. At wala pong pwedeng tumanggi ng mga ahensya ng gobyerno. Katulad halimbawa, nung nangyari sa Watergate scandal, sinupway na nila po yung illegally recorded tapes, diba, ni Richard Nixon doon sa kanyang mga kalaban na partido. At walang kakayahan, walang karapatan, kahit na in-invoke pa niya yung executive privilege, para gawin niyang kalasag, para wag siya maobliga na isumite yung illegally recorded tape. At binodyak siya ng Korte Suprema, ibigay mo ang mga grand jurors, amo natin yan eh. Diba? The sovereign people yan eh. Wala tayong karapatan at kakayahan, otoridad, na hindi suwagin ang pinag-uutos po nila. Binigay. So, ganoon din ang gagawin dito ng grand jury. Pagkatapos, naisomo na yung saro ba tawag doon, diba? Na-i-release yung kwarta. Pondo para sa naturang proyekto. Ni Anino yung proyekto, wala eh. Siyempre, isusomo na naman kung sino ba ang ponente ng proyektong ito, sinong Captain Ball, sino humawak ng pondo rito. Diba? Siyempre, sa kalakaran ngayon, DPWH umihawak. Although, meron po silang mga unholy, diba? May mga kasunduan po sila sa kadiliman na ang magmamando ay si congressman ganito, si senador ganon, si mayor ganito, si gobernador ganon. Pero ang talagang naka-front ay yung pong DPWH. So wala namang resibo na pag tumanggap ng lagay si congressman, si mayor, diba? Si senador, wala namang resibo yan eh. Diba? So yung pondo i-release sa DPWH, sila po mag-i-implement ng proyekto. Pero ang kumukubra, yung pong mga senatong at mga congressman, maging mayor. Diba? Depende kung sino yung malakas sa kanila sa kusina. Yon, diba? So ngayon, ang masasampan ng kaso, ito pong mga taga-DPWH. Maliban na lang kung kumanta sila. Diba? Ay, ang totoo po niyan si ganitong congressman po na. So, minsan, pwede rin kahit gaya ng sabi ko nung isa pa lang, kahit na gumawa lang ng kwento yung taga-DPWH, tatanggapin yun. Tatanggapin yun ng grand jury, maging sa trial jury. Pero siyempre, bubunggo yan dun sa mga solid na ebidensya. Halimbawa, kumubra si mayor, kumubra si congressman, may mga dokumento naman yan eh. Diba? Kung ano ang naging yaman ni congressman, ni senatong, dokumentado yan eh. So yun naman, lalabas yan ang galing naman ng prosecutor kung paano niya palulutangin yung mga ebidensya niya. Na pwede niya namang isupwena. Pwede isupwena through the grand jury. Pwede sa AMLAC, pwede sa mga bangko, pwede sa mga testimonya ng mga malalapit na kakilala na naging kaaway ni congressman at senator, na merong carnal knowledge kung paano dinidiskartihan ng ating mga pinagpipitagan ng mga lingkod bayan. Bayan! Ang bira. Ay so, sana tayo? Ito pa rin tayo sa sentido común ni Mr. Juror Dr. Sixto Kitkilatis Lagari po lamang kurosada kontra kurako.
So, kapag ka po, yung pong 12 sa mga grand jurors ay kumbinsido na may probable cause, diba? Magbabagsak na sila ngayon ng indictment. Ibabato na ngayon yun doon sa trial jury para malitis. Usually, binibigyan ng kasi una, mapupunta yun sa judge, hindi pa pala wala pa yung trial by jury. Pag indictment ang binagsak ng grand jury, siyempre, isasarya yan doon sa judge. Sa korte. Korte, nirarapol yan. Diba? Nirarapol yan kung kaninong judge mapupunta. Kapag ka napunta kay Judge A, ipatatawag ngayon itong indicted. Ako, punta nga rito. Tatanungin na kita na kahindik-hindik na tanong. Ito yung akusasyon laban sa'yo. Sakdal. Guilty o not guilty? Arraignment. Tawag nila ito. Pag sinabi niyang not guilty, Your Honor, usually binibigyan ang katulad ni Digong, di ba, binigyan ng 6 na buwan bago confirmation of charges. Sa jury justice system ng California branch, judicial branch, usually 7 buwan ay binibigay. Minsan, nadadagdagan pa yan kapag humirit ang either ang prosecution o ang defense ng palugit na panahon pa. So, pag dumating na yung takdang araw na mag-umpisa na yung paglilitis, saka po pinagre-report yung po mga narapol na ng mga possible jurors. Mag-report po sila for orientation and final selection process na pinangungunahan ng judge, ng prosecutor at ng defense lawyer para mapagsino po nila ang mga jurors, prospective jurors na tingin nila walang bias sa magkabilang panig. Doon na po mag-uumpisa yung paglilitis. Yung mga juror, makikita yung mukha nila, pero yung pagkakakilala nila hindi isinasa publiko. Para maprotektahan po ang kanilang sarili at siyempre yung kanila pong mga pamilya. Sa madaling salita, habang hindi pa nag-uumpisa ang paglilitis, wala pong pwedeng gapangin ang akusado. At sa sandaling makikita niyo na yung mga mukha ng mga jurors, so hindi niya naman kilala, yung ID ay juror number 1, 2, 3, 4, 5, bla bla bla. So hindi po nila kilala from Adam and Eve, no? Maski yung mga juror, kung hindi sila dati magkakilala, hindi po sila magkakilala. Ano po? So, pwede bang sindikatuhin yung mga juror? Abay, wala naman pong hindi po pwede, wala namang imposible. Pero, kapag may lumapit sa juror, kumausap patungkol sa kaso, abay, obligasyon ng juror ay sumbong sa judge. At pag may sumbong sa judge, patatawag yung kumausap sa juror at malamang makakasuhan matatrial by jury. Hindi naman po pwede hindi magsusumbong yung mga jurors sapagkat mayroon po mga secret agents na nagsasya doon sa kanila. Una, para protektahan po sila at ang kanilang pamilya. Pangalawa, para po din magiging espiya kung mayroong mga lumalapit sa kanila at kumakausap. Yan po ang beauty ng hukuman trial by jury. Ano po? So, hindi po sila maaring yung indictment ng grand jury, hindi po pwedeng harangin ng kahit Korte Suprema. Hindi po katulad ng ginawa na indictment. For all intent and purposes, tumatayo pong grand jury ang House of Representatives. At yung inilabas po nilang articles of impeachment na inihain doon sa Senado, yun po kalintulad ng indictment. At yung indictment po nila hinarang ng Korte Suprema, kahit wala silang karapatan. Sa jury justice system po, hindi po pwede makialam din kahit anong korte, kahit pa yung kataas-taas ng hukuman sa indictment ng grand jury. At yung desisyon po ng trial jury, hindi rin po maaring ibasura, baliktarin, lamukusin, retokehin ng kahit na Korte Suprema. That's the beauty of hukuman trial by jury. Po. At ang hinahanap siyempre ng mga trial juror, magiging grand juror, ay katotohanan.
At ang ginagamit po nila ay sentido komon ng pangkaraniwang tao. Opo, para matuklasan ang katotohanan. Ano po? At siyempre, ang pinakabintahi talaga ng jury justice system, yung po mga jurors, independent na independent po. Ito po yung tinatawag na talagang tunay na independent judiciary, jury justice system. Hindi po katulad ng ating trial by palakasan na nako, nakita niyo ginawa na kay Senadora Laila de Lima. Nagkwento po yung abogado eh. Kwento. Ngayon kanila pong mga apila, inaasahan na nila na madidismiss, may ibabasura. Kaya paghain po nila ng apila, may kagdala-dala din silang motion for reconsideration. Pabira, sinasabay nila yung MR. Bit-bit na rin nila. No, kasi alam na nila, may basura eh. Oh, Your Honor, ito na yung MR namin po. Right there and then sa korte, pag binasura na. O, assiste pa, hindi pa nga binabasa na ng judge yung MR. No, dismiss na naman. Pambira pati so. Yan po ang kabuktutan sa hukuman trial. May palakasan meron tayo sa mahaba na pong panahon. Ano po. So, dali mo na ha. Ito pong, alam nyo, sa ating, wala namang kaduda-duda na magtagumpay po yung ating Juro Revolution, no? May reward system po ito eh. Diba? May pabuya po sa mga whistleblower. So po, pwedeng gamitin yung confidential fund ng Pangulo. Alam ba yun? 4.5 billion? 4.5 billion yung sama-sama na ba yung interfunds at yung confidential funds or what? Or kahit na set aside talaga ng reward money para sa mga jurors. Bukod pa siyempre sa kanilang mga honorarium. Pagka sila ay na-summon for jury duty. Ano po? Kahit na, magkano ba ninanakaw sa gobyerno ngayon? Umabot ng 4 na trilyon taon-taon. Humigit ko muna. Humigit ko na 4 na trilyon taon-taon. So kahit punduan mo pa siya na 1 trilyon para sa reward money, at doon sa honoraria ng mga jurors, sobra-sobra pa rin po ang savings sa ating bansa pagka nagkagawa. Yung pong pinangalandakan nila ngayon, people's participation in governance. Yung pong budget, sa budget deliberation, isa sa publiko daw, lalo na yung bicameral, no? Pati po yung project monitoring, kagaya ng sabi nga ni Pangulong Bongbong, inutil din po yan. Kasi, alam naman po natin na marami ng investigasyon ang nangyari sa Kamara at sa Senado. At marami na nabubuko. Pero mas marami yung hindi kinasuhan. At kung kinasuhan man na absuelto, katulad nila Enrile. Bakit? May problema ba ang batas? Wala pong problema ang batas, no? For crying out loud. May mga nagsasabi na dapat kalikutin natin yung saligang batas para i-define kung ano yung forthwith. Wala pong problema sa batas. No? Kasi letera at espiritu ang mahalagang pinagbubunggo yan. So malinaw ang forthwith kung ano ibig sabihin doon po sa Artikulo 11. Na ito po ay para panagutin ang nang-11 sa sambayan ng Pilipino. So, immediate po yun. Sa lalong madaling panahon. Opo. Ang problema talaga natin, yung humuhusga. Kamukha niyan, si Escudero. Humuhusga. May kiling kay Sara. Kamukha nung Tracy Hodas. May kiling din kay Sara. Hindi po sila independent-minded. Wala po sa kanila yung cold neutrality of the judge, no, for the dispensation of justice. Pero pagka mga juror tayo, wala tayo kinikilingan dyan, no? Randomly selected tayo, no? At pag tayo po ay nagpawardi-wardi, abay,
makakasuhan. May pananagutan po ang juror. Mata-trial by jury din po siya. Pagka ginawa niya yung trabaho niya, ibinenta niya yung kanyang boto, kumbaga. Di po ba? And so, ang kahindik-hindik na tanong, paano naman natin ngayon maikakasa ang ating pong juror revolusyon? Paano po tayo magkakaroon ng hukuman trial by jury dito po sa ating bayang Magiliw? Yan naman po ang i-introduce ko sa inyo, ang ating pong juror awareness. Ako po matagal-tagal na rin, marami lugar na rin po aking narating para po ipakilala ang beauty ng hukuman trial by jury. Hanggang po sa Palawan nakarating na po tayo. At patuloy po natin gagawin yon sa ating advokasya. Alam naman po ninyo ang ating YouTube channel, advocacy channel, kung saan nakakarating. At mayroon na po tayo mga chapters nationwide and worldwide na marami-rami na rin po, na more or less mga 200 na po yan. Medyo naka-sleeping beauty. Alamang po sa ngayon, sleeping cells, kumbaga. So, panahon na i-activate natin sapagkat sasabak na tayo, papalaot na tayo sa political arena pagdating ng 2028. So, sa ating pong hanay, manggagaling ating mga kandidato. Hindi po sa mga trapo. O pwede din naman, paminsan-minsan, o in a very rare instances, pag kayo dati trapo, na bagong buhay, niyakap ang ating pong juror advocacy, pwede din naman. So, kung di man po tayo mismo ang tatakbo, pwede tayo mag-endorso. Umpisan ko na, ini-endorso ko po bilang Pangulo sa 2028 ay si Justice Antonio Carpio at si Justice Renato Puno. Isasama ko na rin sa aking mga i-endorso sina Attorney Respicio, si Jun Lozada, si Colonel Kirubin, General Renato P. Miranda, sino pa ba? Senador Trillanes, si dating Senadora Reyna de Lima, si BP Robredo Lengi, si Heidi Mendoza, at maraming iba pa. Siyempre, unang requisitos, kailangan juror advocate sila po. Bilang juror advocate, kailangan po na pumilma ng covenant. Sagradong kasunduan sa mga mamayan. Kung saan ang unang-unang ihahain, sila po yung senador o kaya representante, ay ang amenda numero 1 sa Bill of Rights. Karapatan sa trial by jury. Amenda po yung Artikulo 3, Section 14, Paragraph 1. Singit doon yung mga kataga na walang sino man ang maaring kasuhan ng kriminal o sibil, maliban na lamang kung mayroong akusasyon o sakdal mula sa grand jury. Nang we, the sovereign Filipino people, 18 anyos patas, marunong bumasa at sumulat, randomly selected. At doon po sa paragraph 2, the same Article 3, Section 14, paragraph 2. Lahat ng akusado pagkakaluban ng pampubliko, mabilis at patas na paglilitis sa hukumang hurado soberano or trial by jury o buhay the sovereign Filipino people, 18 anyos pataas, marunong bumasa at sumulat, randomly selected. Sa sandaling hindi po inihain yan na ating kandidato na ipanalo, kailangan po siya, obligado po siya magbitiw sa pwesto. Sakali hindi po siya magbibitiw, pwede pong gamitin ang kahit na sino sa atin yung pong pinirma niyang kasunduan. Para maghain ng petisyon for mandamos sa Korte Suprema para siya mapatalsik sa pwesto. At para masigurado po ang ating tagumpay ng hanay, 99.9%, sa puwerang puwersa at sa puwera, abay,
Tayo po ang dapat na tumayong makinarya politika. Ang ating pong unang-unang iaambag yung ating sagradong boto. Kahit tigi-tigisa lang tayong sagradong boto, pero sandamakmak mo tayo eh. Sobra-sobra para natin ilang paso ang mga abusado, traidor at kawatan. Yung po taga-oposisyon at yung po taga-administrasyon na wala naman pong konkretong panukalang batas para matutukan ng korupsyon. Bakit nagtataka lumalabas sa survey na Sara Duterte, si Bongo, na pamusong-pamuso sa 2028? Bakit? Hindi ba mga Pilipino isinusuka na ang mga tuta, kandidatong politikong tuta ng China? Di ba? Bakit sila ay sa ginawa survey? Survey. Baka doon sa Kumurikotong. In aid of Oplan dagdag bawas. Ang birang patisyo. So, kung tayo po ang makinarya politika, abay, ala pong kaduda-duda na tayo po ay magtatagumpay sa ating pong dakila at dalisay na mithiin na makapagtatatag po tayo ng makatarungan at makataong lipunan. Hindi po ba? Malinaw na malinaw po yan. Suwak na suwak po yan. Paniguradong panigurado po yan. Po. No? And so, dapat lang juror ka. Kapag nyo lagi nakandang maglingkod, Mr. Juror, Dr. Sixto Kitulatis Lagari po lamang, PhD, Public Administration Honoris Causa. Huwag kalimutan, pahirit ng suporta sa ating Juror YouTube Advocacy Channel. Mr. Juror Cruzada kontra Kurakot. Ano? Hanggang sa muli, may God bless us all, may God bless Philippines.